أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذين ومن شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى اللهم إني أسألك خير ما عندك وأفضي علي من فضلك وأنصرني على من رحمتك وأنزل علي من برakatik. Ako'y nagpapakupkup kay Allah mula kay Satanas na isinumpa sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagi ng pinakamawawain. Ako ay nagpapakupkup sa Allah tulad ng pagpapakupkup ni na Musa at Ibrahim sa tumutupad sa usapan at mula sa kasamaan ng mga nilikha at nilalang at ginawa at mula sa kasamaan ni na Satanas at sa mga sundalo nito at mula sa kasamaan ng lahat ng mga nilalang sa hawak ang Allah ang kanilang mga noo. O Allah, pagkalooban ako ng mabuti mula sa iyong bigyan ako mula sa iyong kapangyarihan at pagkalooban ako mula sa iyong habag at ibaba sa akin ang iyong kasaganahan. Wabad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before ko sabihin ang aking modo, ako'y humingi sa inyo na libong-libong kapatawaran na hindi ibig sabihin na ako'y nagsasalita na ako'y isang maalam na. Nagpapayo ako una sa aking sarili at sinumang nakikinig at humingi rin ako ng libong-libong kapatawaran sa lahat ng nakakataas sa akin, lalo na ang mga ulama at alima. So ang aking modu topic, ang mundo ay daanan lamang na tungo sa kabilang buhay. An Nabi Muhammad Abdullah bin Umar bin Ashi radiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakununa huwa taba'a lima ji'tu bih. Hadisul hasanul sahihu rawainahu fi kitabi hujuti bi isnadil syahih. Mula kay Abu Muhammad na si Abdullah ibn Amr ibn Ash radiyallahu anhuma, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging ganap ang pananampalataya sa bawat isa sa inyo hanggat hindi umalinsunod sa kanyang kagustuhan sa pagnanais sa akin na ipararating ang katuruan. Maganda at matagal na hadis na aming inuulat mula sa aklat ni na Al-Hujja at may matatag na pinanggalingan at autoridad. Ang hadis ay isang saligan at katibayan ng isang Muslim na narapat na obligadong sumunod sa anumang katuruan na ipinaparating na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ialinsunod ang kanyang sariling kagustuhan sa kung ano ang ipinarating na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi magiging ganap ang iman, pananampalataya ng isang tao kung ang kanyang sariling kagustuhan ay hindi umalinsunod sa kung ano ang ipinaparating na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay relihiyong Islam na ibig sabihin ay nararapat sa isang Muslim sa kanyang alinsunod ang kanyang sariling kagustuhan sa kung ano ang ikalulugod ni Allah. At mahalin ang sinumang minamahal at kinaluluguran ni Allah at kanyang sugo ay tanda ng ganap na pananampalataya ng isang alipin. Ang pagpuot at pangkamuhi sa anumang katuruan ng gabay na ipinaparating na mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magpapawala ng bisa o sumisira sa pananampalataya ng isang Muslim. Obligadong gawin ang gabay at katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang saligan at tagahatol at lahat ng aspekto ng buhay at narapat na ito ay tanggapin ng taos puso. Ang hadis ay nagpapahiwatig na ipagbabawal kunin ang panghawakan ang pananaw ng salita na iba bilang kapalit sa katuruan ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narapat na tanggapin na lubos na taos puso ang pagsasabatas ni Allah at kanyang sugo. Sinabi ng
وقال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم سورة الأحزاب الآية 36 وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Sinabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Ahzab sa ayat 36. At hindi mararapat sa sinumang mananampalataya, lalaki man o babae, na kapag nagpasya ng Allah ang kanyang sugo para sa kanila ng isang kapasyahan bilang batas, ay lalabag sila. Napipiliin nila ang anumang hindi pinagpapasyahan para sa kanila, at ang sinumang lalabag sa Allah at sa kanyang sugo ay wala ng pag-alinlangan, lumayo sa tamang landas ng malinaw na pagkalayo. Sila ay may iba ng pagpipilian, at kanilang gawain ay sinuman ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo. Katiyakan na sila ay nasadlak sa hayaan ng pagkaligaw. Obligadong paghawakan ang katibayan mula sa Quran at Hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa kaisipan, luhikang, pangangatwiran, lusikal bisik, kung magkaroon man ng pagkakasalungatan ang ating pag-unawa ng ilang usapin sa Islam. Ang Hadis ay nagpapahayag ng iman ng tao na dadagdagan, lumalakas sa pamagitan ng patuloy na pagsunod kay Allah at pagbabawal ng humihina sa pamagitan ng pagsuwel kay Allah, at ito ay pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at taliwas sa ibang sikta tulad ng Murji'ah at Khawarij at Mu'tazila. Ng kanilang paniniwala, ang iman ay hindi nababawasan, ang hindi nagdadagdagan. Paglilinaw, Khawarij at Mu'tazila, ang pananaw nila sa iman ay ang paniniwala ng puso, pagbigas ng dila at pagsasagawa ng katawan ng katulad ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngunit sila ay nalihis dito dahil kanila itong pinapaniwalaan na isang bahagi ng hindi nagdadagdagan at hindi nababawasan, at ito ang paggawa ng lahat ng kautusan at pag-iwas sa lahat ng ipinagbabawal, na kung saan sinumang umiwan ng isang obligadong kautusan o gawain niya ay isang ipinagbawal ay maituturing siya ay kafir, ayon sa pananaw ng mga Khawarij at Pasik. Sa pagitan ng iman at kufur naman sa pananaw ng mga Mu'tazila, al-Murji'ah, ang pananaw nila ay sa iman ay isang bahagi ng lamang na ito ay paniniwala lamang sa puso at hindi kabilang ang pagbigas ng dila at pagsasagawa ng katawan ng tinatawag na iman ayon sa kanilang pananaw. Kaya ayon sa kanila, sinumang umuiwas sa isang obligadong kautusan o gumagawa ipinagbabawal ay may tuturing pa din na siya ay mananampalataya bilang ganap na pananampalataya mu'min. Kamilul Aiman, at hindi maaring ituring ng makasalanan dahil ang iman sa kanila ay nasa puso lamang. So hanggang dito lang ang aking masasabi. Kung may masakit man na nasabi, patawarin ninyo ako dahil tao lang ako, nagkakamali. At kung hindi man, may nasabi man ako na hindi tugma sa Islam, sa mga Quran at Hadis, patawarin ninyo ako dahil tao lang ako, nagkakamali. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahu bi wa lakum. Allahumma hasibal hisabay yashira'u. Allah, hatulan mo ako ng maagaan ng hato. Allahumma inna ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni as'aluka imana la yartadda wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin fil a'la jannatil khuld. O Allah, tulungan mo kami para gunitaan ka at pasalamatan ka at maisagawa ang pinakamabuting paraan, ang pagsamba sa iyo. O Allah, hinihiling ko sa iyo ang paniniwalang hindi nagtitiwala at biyayang hindi naubos, at maging kasama sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamataas na paraiso. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.